Kapag nagkaroon ka ng galit sa kapwa mo, paunti-unti na niyang puputulin ang kapatiran sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Ganun ang katindi ang galit, mga kapatid. Sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, arba'atun yufsidu dinul insan. Meron sabi ni Ibnul Qayyim, 4 na bagay na kung saan ito ay nakakasira sa pananampalataya ng isang tao. Hindi ang pananampalatayang Islam ang kanyang nasisira, bagkus ang kanyang sariling pananampalataya. Unang-una, sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ay al-kibr, ang tinatawag na pagmamalaki o pagmamataas. Subhanallah. Kapag nasa tao na nag-angkin na isang Muslim, kapag nasa kanya ang katangian na ito, na pagmamalaki o pagmamataas, tiyak na nasisira ang kanyang pananampalataya. Ngayon, ang tanong, ano ba ang definition na tinatawag na pagmamalaki o di kaya pagmamayabang? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa gamtun nas. Ang ibig sabihin ng pagmamalaki o pagmamayabang sa mga tao ay kapag i-deny ng tao, i-reject ng isang tao ang katotohanan at kung hahamakin niya ang mga tao. So, ibig sabihin, mga kapatid, dalawa ang kahulugan ng pagmamayabang o pagmamalaki. Unang-una, kapag i-reject niya ang katotohanan. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan dahil alam niya na ito ay mas masakit sa kanya. Masakit tanggapin ang katotohanan, pero kapag hindi tinanggap ng isang tao ang katotohanan, nasa kanya ang tunay na kahulugan ng pagmamalaki. Pangalawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wagamtun nas. Kapag minamaliit niya, hinahamak niya ang kanyang kapwa. Yan ay pagmamalaki o pagmamataas sa pananampalatayang Islam. Kaya, yan ang pangunahing bagay, sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, na kapag nasa puso ng isang tao na mananampalataya, ay nasisira niya ang iman, ang pananampalataya ng isang tao. Pangalawa, sabi ni Ibnul Qayyim, ay al-hasad, ang inggit ng tao. Ang inggit, mga kapatid, ito ay nakakasira sa pananampalataya ng isang tao. At hindi lang pananampalataya ang nasisira sa kanya, bagkus pati ang kanyang kapatiran sa kapwa ay nasisira dahil sa inggit. Sa pananampalatayang Islam, dalawa lamang ang pinahintulutan na maaaring kainggitan ng isang tao. Maliban dito sa dalawa, ay ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam na mainggit tayo sa kapwa natin. Unang-una, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pwedeng kainggitan ay ang isang tao na pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman sa Quran, sa pananampalatayang Islam, at ito ay kanyang ibinabahagi sa kanyang kapwa. Nagdadawa siya sa umaga, nagdadawa siya sa gabi, binabahagi niya ang kaalaman niya sa pananampalatayang Islam. Yun dapat ang kainggitan ng isang taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa papanong paraan, nararapat na magnais ka, maghangad ka, ya Allah, kung katulad ko lang si Pulan na nagdadawa sa gabi, nagdadawa sa umaga, subhanallah, gagawin ko rin ang ginagawa niya, ya Allah. Yun ang tunay na inggit natin, na mabuting inggit sa pananampalatayang Islam. Mainggit tayo sa mga tao na meron silang kaalaman at ibinabahagi nila ang kanilang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Pero kapag ang inggit ng isang tao ay sisiraan niya ang isang taong may alam sa Islam, hindi yun pinahintulutan sa pananampalatayang Islam. Malaking kasalanan sa isang tao na dahil nainggit ka sa kanyang kaalaman, ay gagawa ka ng bagay o di kaya sisiraan mo siya sa tao. Yun ay malaking kasalanan sa isang tao. Pangalawang pwedeng kainggitan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang isang lalaki na meron siyang biyaya, meron siyang kayamanan, at ang kanyang kayamanan ay ibinibigay niya kung ano ang karapatan ng kanyang kayamanan. Ibinibigay niya kay Allah. Paano niya binibigay kay Allah subhanahu wa ta'ala ang karapatan ng kanyang kayamanan? Ginagastos niya sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang dapat para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibinibigay ng tao na yon. Nagbibigay siya ng zakat. Nagbibigay siya ng kawang-gawa sa mga tao. Yun ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kayamanan ng isang tao. Kaya dapat din sa tao na mainggit tayo sa mga tao na meron silang kayamanan, pero ang kanilang kayamanan ay ginagastos nila sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano tayo mainggit sa mga tao na yun? Ya Allah,
Nakakainggit yung kapatid ko. Mayaman siya, ginagastos niya sa landas mo kanyang kayamanan. Ya Allah, gusto ko rin maging katulad niya. Pero kung ang inggit mo ay sisiraan mo yung kapatid mo, dahil mayaman siya, gumagawa ka ng kwento sa kanya na ito ay masama, malaking kasalanan yung sa pananampalatayang Islam. Anong halimbawa? Pag nakita niya ang kanyang kapatid na umangat sa buhay, ang sasabihin niya sa mga tao, yan ay nagtitinda ng ipinagbabawal na gamot. Subhanallah. Ibang inggit yun mga kapatid, at yun ay malaking kasalanan na pagiging mainggitin ng isang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ang isang tao ay nainggit siya sa mabuting bagay, nainggit siya sa taong may alam, dahil gusto din niya maging katulad ng tao na mahusay sa pangangaral, nagdadawa sa pananampalatayang Islam, gusto din niya maging katulad ng isang tao na mayaman, na ginagastos niya ang kanyang kayamanan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang problema sa pagkainggit natin sa mga bagay na yun. Kaya nakakainggit yung mga tao na bukod sa mayaman sila ay meron pa silang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Maliban doon mga kapatid, ay malaking kasalanan sa isang tao na kapag tayo ay mainggit sa kapwa natin. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wal hasad. Layuan nyo, ingatan nyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang inggit na yan. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Sapagkat sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa inggit na yan ay kinakain niya ang mga mabubuting gawain ng isang tao, parang pagtupok ng apoy sa kahoy. Subhanallah. Anong ibig sabihin? Pag nasa tao ang masamang inggit niya sa kanyang kapwa, lahat ng kanyang mabubuting gawain ay kinakain ng kanyang inggit. Na para bang pagtupok ng apoy sa kahoy. Ganun ang kahalintulad ng mga taong nainggit sila sa kanilang kapwa. Pag araw-araw kang nainggit sa kapwa mo, lahat ng mabuting ginagawa mo sa araw na yun, natutupok yung mabuting ginawa mo. Nawawala ng bisa lahat ng kanyang mabuting gawain dahil lamang sa kanyang inggit sa kanyang kapwa. Kaya matinding ipinagbabawal sa atin sa pananampalatayang Islam na tayo ay magkaroon ng inggit sa kapwa natin na ito ay masamang inggit sa kanila. Pangatlo, sabi ni Ibnul Qayyim, na makakasira sa isang tao ay ang sobrang pagkagalit ng isang tao. Nakakasira sa kanyang pananampalataya. Nananatili sa puso mo ang matinding galit sa kapwa mo. Yan ay nakakasira sa pananampalataya ng isang tao. Bakit? Kapag nagkaroon ka ng galit sa kapwa mo, paunti-unti na niyang puputulin ang kapatiran sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Ganun ang katindi ang galit mga kapatid. Kapag nananatili sa puso natin na meron tayong galit sa kapwa natin, dahil lamang sa mga bagay-bagay na hindi pinagkakaunawaan, tanda mo yung kapatid, paunti-unti mong pinuputol ang kapatiran sa pananampalatayang Islam. Kaya ang sobrang pagkagalit sa kapwa, wala ang pagpapatawad natin sa kanila. Pag intindi natin sa kanila, ito ay unti-unting sisirain niya ang pananampalataya ng isang tao. Lalong-lalo na ang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laysa syadidu bisur'ah. Hindi ang isang taong malakas ay magaling siyang sumuntok o di kaya malakas siya makipagsuntukan. Hindi yun ang tunay na malakas na tao. Subalit sabi ni Propeta Muhammad, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ang tunay na malakas, matinding lalaki ay ang isang tao na kaya niyang pigilan ang kanyang galit sa sandali na siya ay nagagalit. Doon mo makikita kung gaano ka katinding lalaki, kung gaano ka kalakas. Hindi yun ang malakas na lalaki, malakas magbuhat ng semento, ilang sakong semento, malakas sumuntok, sumampal, pero ang malakas na lalaki ay ang sinumang kaya niyang pigilan ang kanyang galit sa sandali na siya ay nagagalit. Yun ang tunay na malakas, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bilang pang-apat, sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, na makakasira sa pananampalataya ng isang tao ay ang pagsunod, ang labis na pagsunod sa kagustuhan ng ating mga sarili, na ito ay pinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Kapag magmalabis ang isang tao sa pagsunod niya sa kanyang sawa, sa kanyang pagnanasa sa kanyang sarili, na kahit nabatid niya na hindi makakabuti sa kanyang pananampalataya, sa kanyang iman, tunay na masisira ang pananampalataya ng isang tao. Bakit? Kasi kung susundin mo ang kagustuhan ng sarili mo na hindi mo ini-evaluate kung ito ay makakabuti sa iman mo, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
innan nafsa la'ammaratun bisu. Katotohanan ang sarili, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nag-uutos sa tao sa mga masasamang gawain. Subhanallah. Ang sarili natin mismo, hindi ang kaibigan mo, hindi ang kapitbahay mo, kundi mismo ang sarili mo ay kaya kanyang utusan upang gumawa ka ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may mga tao na pag nakagawa sila ng masama, isinisisi nila sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga pamilya. Hindi ganon. Pero pag ikaw ay gumawa ng kasalanan, ang unang sisihin mo ang sarili mo. Dahil mismo ang sarili mo ang nagtulak sa iyo pang gumawa ng masama. Hindi ang kapatid mo, hindi ang mga magulang mo, hindi ang kapitbahay mo, pero ang sarili mo hindi mo na kayang kontrolin ang sahwa mo, ang pagnanasa ng sarili mo sa mga bagay na yun. At yun na naging dahilan na ikaw ay nakakagawa ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid Islam, sa conclusion natin dito sa sinabi ni Ibnul Qayyim, bakit nga ba na ang apat na bagay na ito ay makakasira sa pananampalataya ng isang tao? Tignan niyo mga kapatid. Unang-una, itong tinatawag na kibr o pagmamalaki, katangian ni Shaytan o ni Satanas. Subhanallah. Sino ang unang nagmalaki sa kasaysayan ng mundo? Si Satanas. Bakit siya nagmalaki? Noong nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salam, at nagkaroon na siya ng ruh, ng buhay, nag-utos si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga malaika, sa kanyang mga jin, na lahat nila ay magpatira pa sila kay Adam bilang pagpaparangal nila kay Adam. Lahat ng mga malaika sila ay nagpatira pa. Sino ang hindi nagpatira pa? Si Iblis. Dahil sa hindi matanggap ni Iblis na naglikha si Allah subhanahu wa ta'ala ng bagong nilalang, si Adam alayhi salam. Yan ang tinatawag na pagmamalaki, hindi pagtanggap sa katotohanan. Dahil kung natanggap lang ni Iblis na magpatira pa siya kay Adam, marahil wala tayong kalaban ng Iblis ngayon. Walang tagapagligaw sa atin. Pero dahil lamang sa katangian ni Iblis, ni-reject niya ang katotohanan. Hindi siya sumunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmalaki siya, wa kana minal kafirin. At ang kanyang pagmamalaki, pagtanggi sa katotohanan, yun na naging dahilan na siya ay niligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagkaroon tayo ng katunggali hanggat sa panahon natin ngayon. Sino ang matinding katunggali natin? Si Iblis, kung paano tayo makipagtuos kay Iblis. Subhanallah. Pangalawa, itong sinasabi natin na al-hasad. Yung inggit ni Iblis, sabi ng mga ulama natin, hindi magkaroon ng pagmamalaki si Iblis kung hindi tumubo sa kanyang puso ang hasad, ang inggit. Anong ibig sabihin mga kapatid? Tignan natin, itong pagmamalaki, inggit, ito ay magkakapatid, magkakadugtong to. Paano ka nagkaroon ng pagmamalaki dahil maaring nainggit ka sa iyong kapwa? Nagkaroon ka ng inggit sa kapwa, kaya ka nagmamalaki sa kanya. Subhanallah. Pangatlo na binanggit natin ay tinatawag na matinding paggagalit. Ang matinding paggagalit mga kapatid, ito rin ay udyok ni Shaytan sa atin. Subhanallah. Udyok ni Shaytan sa isang tao na magkaroon siya ng matinding galit sa kanyang kapwa nang sa ganun ay maputol ang kanilang pagmamahalan, maputol ang kanilang ugnayan sa pananampalatayang Islam. Sinong may kapakanan? Si Iblis. Subhanallah. At yung pang-apat na binanggit natin, ang pagsunod sa sarili sa mga bagay na hindi alinsunod sa pananampalatayang Islam, yan din ay pamamaraan ni Iblis kung paano niya ililigaw ang isang tao. Sa madaling salita mga kapatid, itong bagay na binanggit ni Ibnul Qayyim, kaya nakakasira sa pananampalataya ng isang tao sapagkat lahat ng mga katangian na ito ay nagmula kay Shaytan, nagmula kay Iblis. Kaya kapag ang isang tao ay hindi niya kayang makipagtuos dito sa apat na bagay na ito, apat na katangian na ito, tiyak na masisira ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagkasira ng kanyang pananampalataya, unti-unti siyang iligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid Islam, panatilihin natin ang apat na bagay na ito na mawala sa ating mga sarili. Mula sa aking sarili patungo sa inyo, ilayo natin ang sarili natin, ang puso natin dito sa apat na katangian na ito. Kung ninanais pa natin ang gantimpala, ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Kung mahal natin ng lahat ng ginagawa natin kabutihan, ang pagsasala natin, pagbabasa ng Quran, pakikinig ng muhadara, pakikinig ng Quran, kung mahal pa natin ang mga gantimpala ng mga ito, nararapat sa tao na ilayo niya ang kanyang sarili dito sa mga bagay na ito dahil tiyak na sisirain niya ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala.